napapansin. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, maganda nga po sa inyong lahat. Ano? At syempre, mamaya po ay pagkatapos po nating at tayo po ay nagtungo sa tanggapan ni Colonel Ariel Leonor Andrade, no, na siyang hepe ng Parañaque Police, at kinuha natin ang kanyang reaksyon tungkol doon sa lumabas sa iba't ibang pahayagan, ano, na di umano yung reklamo ng mga vendors, no. Ito po yung ating ito yung ating pakikipag-ugnayan sa tanggapan mismo ng hepe ng Parañaque Police na si Colonel Ariel Leonor Andrade. Go! Okay, maganda nga po sa iyo, Colonel, at kukunan lang kita ng reaksyon, ano, sa aking programang Wow Action Balita, ano, doon sa lumabas sa dyaryo na di umano ay nagkakaroon ng lagayan. Gaano katotoo, Colonel, ang balitang ito? Yung lagayan na yan, may nakakarating sa atin pero hindi naman natin na patunayan eh. Okay. Yung report na yan eh. So, hanggang ngayon, binabalidate pa natin yung report na yan. Kasi ang dami nag-aakusa, ang dami nagsasabi, naglalagayan daw. Pero puro raw, hindi naman maituro kung sino. Yun ang medyo nalalabuan tayo kung talagang sino yung sinasabi nila na binibigyan nila. Oo, dahil kung may katotohanan, bakit yung mga vendors na yan, wala naman lumulutan. Di ba? Oo nga, puro ganun ang sinasabi nga nila. Hindi naman nila maituro kung sino talaga. Paano tayo makakapag kasi makakakilos? Hindi ka makakakilos, sasabihin nila ito si ganito, si ganun. Wala naman silang binabagit at hindi naman sila lumulutang para kailan natin ang talagang kailan natin ang kaso kung talagang totoo yung sinasabi. Yun. At Colonel, kung halimbawa mapatunayan mo na totoo ito, anong gagawin natin? Siyempre, gagawa natin ng action yan. Papailan natin ng kaukulang kaso yung mga involved na maaaring mga talagang direkta involved sa sinasabi nilang humihingi ng lagay. Okay. At gaano katotoo na yung may order si Mayor sa iyo na linisin ng Baclaran? Actually, yung order na linisin ng Baclaran, mula nang umupo ako, pinalilinis na talaga niya yan. Okay. Matagal na yung order na yan eh. Oo. Ang matagal na yan at ang bili niya sa akin, kailangan ma-maintain yung madaluyan ng mga sasakyan. Yung Baclaran, especially pagkadarating na itong mga buwan ng bear months, kasi nakikita natin na nasasaraduhan yung mga kalye at lalo-lalo na yung parte ng simbahan ng Redemptorist, hindi na makadaan yung mga maninimba, yung mga dumadaan dyan. So ang instruction sa akin dyan, especially yung mga last 2 years ago, talaga, i-clear yan. So napanatili naman natin yan, hindi natin pinabayaan yung vendors na talagang punuin niya yung Baclaran area. Okay, Colonel, kasi kinunan ko, malinis naman yung harapan ng simbahan at saka yung tagiliran dito sa may service road. At yung aking nililinaw, itong mga lumabas sa dyaryo, at matagal na pala itong kautusan ni Mayor. Matagal na yan. At wala rin katotohanan na ngayon palang umo-order si Mayor. Hindi. Actually, walang order ngayon sa akin na ganun. Ayun. Matagal na yung order sa akin. So, ibig sabihin, standing pa yun. Mula nang umupo ako hanggang ngayon, yung pa rin yung order niya. Okay, sir. At may kautusan ba kayo kay Major Kapukyan? Matagal na rin yung order kong yun. Okay. Palagi naman yung reminder, pinagsasabihan ko siya, dinandirect ko siya continue yung paglilinis. Tuloy-tuloy yun. Hindi dapat naka-stop. Okay, yun sa peace and order natin sa Baclaran. Pagdating doon sa peace and order, yun nga, considering na isa yan sa mga focus area dito sa Luzon ng Parañaque, kundi sa Metro Manila din, kasama yan. Nakita naman natin na dinagdagan natin ang mga tao dyan.
So bumaba ang crime incidents ng mga holdapan, snatching, at saka yung mga salisi Okay. dyan sa area ng Baclaran. Talagang nilagyan natin ng tao yan, binuhusan natin. At the same time, dinirect din natin pati yung sa tulong na rin ng mga barangay, kaya lalo bumaba yung krimen dyan sa Baclaran. So sa ngayon, nagsisiro nga tayo. Sa loob na isang linggo, minsan zero ang crime incident, yung street crimes na tinatawag. Sa makatuwid, Colonel, ang mga akusasyon na yan ay pawang kasinungalingan. Pinabubulaanan ko yung mga akusasyon na yan, kung ano yung sinasabi doon sa dyaryo. Actually, hindi naman nila ako natanong dyan eh. Okay. Yung mga report dyan eh, hindi dumaan sa akin, hindi nila kinonsulta sa akin, o hindi man lang nila binerify sa akin. Na kung may katotohanan. Oo, dapat tinanong mula nila sa akin kung ito ba'y totoo, ito ba'y meron ka ng report na ganito. Wala naman silang sinabi sa akin, wala naman silang tinanong sa akin. Okay, at Colonel, last message sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, mensahe para doon sa mga nagsusumbong na ganyan. Oo, yung mga nagsusumbong na ganyan, siguro mas maganda dumiretso po kayo sa akin o kaya sa tanggapan na mismo ni Mayor para malaman din ni Mayor kung ano yung talagang actually talagang yung instruction niya sa akin na linisin yung Baclaran, matagal ng instruction niya. At ang bili niya sa akin, kailangan niyan ay madaanan ng mga sasakyan at ng mga tao ay makadaan din patungo sa simbahan. At sinabi ko nga kailangan namin itong i-sustain. Sa tulong din ng hindi lang naman pulis ang magsusustain ito, pati yung mga barangay at saka yung task force na na-create para maglinis diyan sa Baclaran. Okay, thank you, Colonel. Okay. Maganda nga po sa'yo. Okay. At yan po ang kanyang paliwanag, at doon sa mga sinasabi po natin na nagpapalabas ng hindi maganda sa dyaryo, ay ito ay sinasabi nga natin bilang isang commentator sa radyo at sa internet, sa akin ay hindi ko ino-honor agad yung nasabing lumalabas na yan sa dyaryo sapagkat kung hindi naman kinukunan pala ng kanyang panig itong si Colonel, ang hepe ng Parañaque Police, ay para at naging media po tayo, kailangan maging patas po tayo. Kung kinunan natin yung kabila, kunan din natin itong side ni Colonel. At maraming salamat, Colonel, sa pagpapaunlak. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon sa programang Wow Action Balita, sino man ang may nalalaman dyan, ay punta kayo sa aking programa para na sa ganun, maiparating natin kay Colonel. Pwede kayong tumawag sa aking cellphone number sa 0908-112-7237, At yan po yung aking contact number, At puntahan nyo ako sa aking tanggapan sa Pasay, sa malapit sa Heritage Hotel, para na sa ganun, ma-interview ko rin po kayo at makuha ko ang side ninyo. Thank you, Colonel. Okay, thank you rin. Okay, yan po yung paliwanag ni Colonel Ariel Leonor Andrade, sa aking one-on-one interview, At talagang ito ay napakatagal na di umano nakautusan ni Mayor sa kanya nung siya ay umupo pa na linisin ang Baclaran, Ayon nga doon sa ating mga informante at doon sa ating nakikita naman sa Baclaran, ang peace and order po ay 0, mababa, kumbaga hindi kagaya sa ibang lugar, Kaya pinasasalamatan natin sapagkat pinaunlakan po tayo ng nasabing butihing hepe ng Parañaque Police, Yung paglilinaw doon sa mga reklamo ng mga vendors kuno, Yan po yung ating nililinaw. At dahil kung talagang may reklamo po kayo, ay pumunta po kayo at doon sa kanyang tanggapan o kaya sa tanggapan ni Mayor Edwin Olivares para na sa ganon ay linawin nyo pong mabuti at ipaliwanag nyo kung bakit po kayo nagre-reklamo, Sa sinasabi po na lumalabas po sa iba't ibang pahayagan ay parang mantika na lang yan Yung lumalabas na yan, parang pabalik-balik na lang, Yung pinirito mo ngayon, niluto mo ngayon doon sa mantika,
mamaya ibabalik mo uli. Pabalik-balik, no? At bilang mamamahayag din at manunulat, no, ng iba't ibang pahayagan, sumusulat din po tayo, no? At may sarili po tayong diaryo at magazine, pero yung ating mga inilalabas ay kailangan kunin din po natin ng panig yung kabilang parte para na sa ganon ay maliwanagan kung totoo o hindi yung mga akusasyon. Pawang mga kasinungalingan yung mga lumalabas ang nangyayari tuloy, no? Parang may milagrong gustong gawin o paninira doon sa mga tao o doon sa commander at hepe o kaya doon kay Mayor Edwin Olivares. Sana ay hindi politika ito, no? At hindi sana naiinggit yung mga gumagawa po at nagpapalabas ng ganitong mga isyo sa dyaryo. Okay, at dakuhan po natin yung iba't ibang issue ngayon na lumalabas na number 1 pa rin sa survey, itong nasabing si Grace Poe, no? Si Senador Grace Poe, kaysa doon sa mga katunggali niya sa pagka-presidente ngayon 2016, no? At sabi nga natin, ang kapalaran ng isang tao ay nasa kanya rin at nasa itaas, no? Walang pwede makapagsabi kung ang tadhana ang siyang magluluklok sa gusto po nila, no? Taong bayan po ang magluluklok diyan. Kahit anong sabihin po ninyo, illegitimate, hindi siya Filipino citizen, American citizen, anuman citizenship niya, tiyak Pilipino siya sapagkat sinasabi nga po ampon. Oh, 'di ba? Ampon. Saan po ba siya inampon? Dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema nga lamang po at hinahanap niya yung kanyang mga tunay na magulang. Pero doon sa umampun po sa kanya, katunayan ay Pilipino po ang nasabing mga kanyang umampun sa kanya. Diba? Kagaya ni Susan Roses, PJ, no? At kung halimbawa man, tiga ibang bansa man siya, naging American citizen siya, so, kung ang kagustuhan ng taong bayan na siya ang iluklok sa pwesto, wala po kayong magagawa at kapag kayan ay inayunan ng taong bayan at ng nasa itaas, aba ay wala po kayong magagawa dyan. No? Wala po kayong magagawa dyan kung hindi yung sinasabi po natin kagustuhan po ng taong bayan. No? At sabi nga natin, sa mga nagiging survey po natin ngayon, no? At yung lumabas kay Duterte, kay Rojas, kay Vice President Jojo Marbinay, sino man ang maupo diyan sa Malacanang ay tiyak may blessing